ng Huwebes. 43 na lugar sa bansa ang inaasang magkakaroon ng tinatawag na danger level indices sa araw na ito ng Huwebes. Ayon sa pinakahuling paalala mula sa Pag-asa, ang danger level heat indices ay tumutukoy sa 42 hanggang 51 degrees at nagdadala ito ng karagdagan na problema sa panganib ng heat cramps o pamumulikat at heat exhaustion. Pwedeng maging sanhito ng heat stroke. Ang Sangli Point sa Cavite City ay nasang makakamit ang pinakamataas sa peak heat index sa araw na ito ng Huwebes sa 46 degrees Celsius. Samantala, iba pang mga lugar na inaasang magkakaroon din ng record danger level heat indices ay ang mga sumusunod. Ang NAIA sa Metro Manila, sa Pasay City po ito, 42 degrees. Lawag City, Ilocos Norte, 43 degrees. Dagupan City, Pangasinan, 45 degrees. Bacnotan, La Union, 44. Aparay, Cagayan, 43. Tuguegarao City, Cagayan, 44. Bayumbong, Nueva Vizcaya, 43. Etiaga, Isabela, 44. Baler, Aurora, 44. Kasiguran, Aurora, 43. Iba, Zambales, 42. Clark Airport sa Pampanga, 42. Muñoz, Nueva Ecija, 42. Subic Bay, Olongapo, 43. San Ildefonso, Bulacan, 42. Camiling, Tarlac, 44. Hacienda Luisita sa Tarlac, 42. Infanta, Quezon, 43. Alabat, Quezon, 42. Coron, Palawan, 42. San Jose Occidental, Mindoro, 42. Puerto Princesa, Palawan, 42. Aborlan, Palawan, 42. Hoyo, Palawan, 42. Daet, Camarines Norte, 44 degrees. Legazpi City sa Albay, 43. Virac, Catanduanes, 44. Masbate City sa Masbate, 43. Huban, Sorsogon, 42. Pili, Camarines Sur, 42. Rojas City, Capiz, 44. Mambusao, Capiz, 42. Iloilo City, 42. Dumangas, Iloilo, 42. Catarman, Northern Samar, 44. At sa Giwan, Eastern Samar, 44 degrees. Samantala, dahil pa rin po sa init ng panahon, 8 mga dams sa ating bansa ang partikular sa Western Visayas ang umabot na sa tinatawag na critical level. 8 medyo dam sa Luzon ang nagsimula na ring bumaba sa kanilang normal water level. Ayon sa Pag-asa, ang San Roque Dam ang may pinakamalaking gap sa 227 meters kumpara naman sa kanyang normal water level at 280 meters. Ang Angat Dam ay 177 meters na. Ang water level, ang normal water level nito ay 210 meters. At ang Pantabangan Dam ay 187 kumpara sa 216 na normal water level nito. Ang Ipo Dam 100.04 meters. Mas mababa ito sa normal water level na 101.1 meters. Ang Lamesa Dam 79.89 samantalang 80 ang kanyang normal water level. Ang Magat Dam 182.78 kumpara naman sa normal na 193. Ang malalaking mga dam sa Luzon ay mababa na rin sa kanilang mga normal water level. Ang Ambuklaw Dam 740 meters kumpara sa 752 na normal water level. Ang Binga Dam 567.9 meters kumpara naman sa 575 meters. Iniulat namang 6 na dams din sa Western Visayas ang umabot na sa critical water level. Ito ay ang Barotac Viejo River Irrigation System, Panakuyan River Irrigation System Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipuluan Dam, Solong Dam at Mambusao River Irrigation System Dam. Ang National Irrigation Administration ay nagsabing nagsasagawa sila ng mitigation measures para matulungan ang mga magsasaka na makaagapay sa epekto ng dry season. Samantala, dahil pa rin sa init ng panahon at paglakas ng consumption ng kuryente ng mga consumer,
Sa ikawalong pagkakataon sa taong ito, ang Visayas Grid ay isinailalim muli sa yellow alert dahil sa kakulangan ng electricity supply, sanhi na nga po ng mataas na system demand at power plant outages. Ang yellow alert ay inisyu alas 4 hanggang alas 8 ng gabi kahapon, 2 oras na mas mahaba ito sa 5 to 7 period na unang itinaas ng nakalipas na panahon. Ang peak demand sa Visayas Grid sa tala ng NGCP ay 2,503 megawatts, samantalang available capacity ay 2,692 megawatts lamang, ayon pa rin sa National Grid Corporation of the Philippines. Nakita rin mula sa data ng NGCP na 18 power plants sa Visayas ang sira, samantalang 15 nag-ooperate ng reduced capacity. Bunga nito, may 800 megawatts ng capacity ang hindi naman available sa Visayas Grid. Samantala